Sa mga nagpipiyam at naghihintay sa sapatos na ito na guys, pag-uusapan na natin itong bagong release ng Camel Crown. Kahit ako, gustong-gusto ko na ito masubukan dahil sa hindi ako binigo ng mga naunang na-release ng Camel Crown na sapatos na pantakbo. Talagang ang ganda ng quality at napaka-affordable. Kaya hindi ko kaagad ito nagawa ng review dahil sa mayroong mga naunang sapatos na kailangan kong gawan ng review. So ito ay nasa 1,800 to 1,900 plus. Available po ito sa TikTok ko. Search nyo lang po yung Jobs TV at tap nyo po yung showcase ko. Nandun po itong sapatos na ito kung interested po kayo. Hindi po ito ata available sa Shopee at Lazada. Disclosure, itong sapatos na ito ay pinadala sa akin ng authorized sellers ng Camel Crown para gawan ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito ng review. At lahat ng sasabihin ko dito, opinion ko ay base experience ko. So bago natin ito simulan, baka pwede mo naman i-like yung video ko. Pa-subscribe na rin ako. Wala naman ba ito? Malaking tulong ito guys sa channel ko. Maraming salamat po sa inyo. Kapag tinitingnan ko guys yung upper layer nito, para siyang knitted. Tapos yung material nito ay Jika na breathable. Tingnan nyo guys oh. Marami siyang butas-butas pero yung butas-butas na to ay meron nakaharang para hindi basta-basta papasok yung maliliit na bato. Dito sa upper layer outside wall ay may nakalagay na design na parang letter M. Dito sa upper layer inside wall ay plain lang. May nakalagay ditong pangalang camel. Tapos merong hawakan para kapag isusuot natin yung sakong ay hindi tayo nahihirapan. Meron ditong stripe. Ito naman ay reflectorized. Dito naman sa toe cap niya ay hindi matigas, hindi sobrang lambot, malambot lang. So meron itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lacing holes. So meron itong pampitong lacing holes. Kung sakaling ito ay maluwag sa'yo, may higpitan mo o mako-customize mo yung pagtali dito para hindi ito lumuwag at nakalak ng maayos sa'yo. Yung sintas naman ito ay medyo malapad, sakto lang yung haba. Yung tang naman ito guys ay sakto lang yung lapad, sakto lang din yung haba. Wala akong nararamdaman na foam, pero makapal yung material niya. Kapag tinitingnan ko naman yung material nito guys, para siyang breathable mesh. Tingnan nyo guys oh. Dito naman guys sa collar lining niya, meron ako nararamdaman na foam, malambot. Dito sa part ng collar lining ay medyo manipis yung kanyang foam, dito rin. Pero dito sa may part na to, makapal yung foam. Meron ako nararamdaman na heel counter. Dito naman guys sa back ay matigas yung nararamdaman ko dito. So nakalak ng maayos yung heel natin dito. Dagdag stability ito. So pag-usapan naman natin guys yung midsole nito. Guys, wala akong nakitang details tungkol sa midsole nito kung anong klaseng material ba yung ginamit nila dito. Pero meron ako nakikita na nababasa dito na si Super Foam. Basic experience ko guys sa mga nagamit kong sapatos ng Camel Crown, ang nararamdaman ko ay parang EVA. Tapos yung pagkagawa nila dun sa mga nauna kong nagamit na sapatos sa midsole nun ay siksik. Yung pagkasiksik niya guys ay hindi matigas kundi malambot. Meron ako nararamdaman na bouncy feeling. Wala din ako nakitang details guys kung gaano kakapal yung forepot nito at yung rear pot nito. So subukan natin kuhaan ng estimated na sukat. So ito guys, kapag naglabas sila ng details tungkol sa kapal na midsole nito, maaaring hindi kami magkatulad. Ito lang ay estimated para makakuha tayo ng estimated na drop. So dito kukuha sa pinakataas ng midsole, tapos dito sa pinakababa ng midsole. Hindi ko sasama guys yung rubber outsole. So dito nakakuha ko ng 32.2 mm. Kapain ko lang guys dito sa rear foot kasi kadalasan nakalubog yung ating heel dito. So, dito ko nakakapa yung daliri ko, dito banda. So, itong midsole na to ay extended. So, dito ko sisimulan. So, dito ay 40.2 mm. So, meron itong 7 to 8 mm drop. Yung rubber outsole naman ito guys ay wala akong nakitang details kung anong material ang ginamit nila dito. Pero kapag tinitingnan ko naman ito guys, yung malapad na rubber outsole nito ay medyo manipis. Pero yung mga lugs na guys ay makakapal na medyo malalapad. Tingnan nyo guys oh. Dito sa kabila. So balikan nyo yung part ng video to para makita nyo kung mabilis bang mapudpod yung rubber outsole nito. So tingnan natin guys yung insole nito. So ito yung insole niya. Makapal, malambot,
Tapos dito sa purpot guys, dito sa gitna, naka-emboss tapos malambot. May support sa arch, pa-curve dito sa heel, so ibig sabihin nakalak ng maayos yung heel natin dito. Makapal yung foam dito sa heel, malambot. Soft yung nararamdaman ko dito, hindi madulas. Nung nilabas ko guys itong insole, napansin ko dito may isa pang layer ng foam dito sa loob ng sapatos, parang katulad nung sa Anta PG7. Tingnan nyo guys oh, luwagan ko lang para makita nyo ng gusto. Ito, itong yellow. Medyo makapal yan, tapos malambot. Nakakatulong yung another layer ng foam na yan para sa pagiging malambot kapag tumatapak tayo sa ground. Bukod dyan, meron pa ako napansin na strap na connected dito sa tang. Tingnan nyo guys, oh. Ito yun, oh. Yan, yung puti na yan. Para yan, sa mas secure yung pakiramdam natin dito kapag tumatakbo tayo. Yung hindi basta-basta gegewang yung paa natin. So, timbangin natin ito guys kung ilang grams ito sa size ko. Sa size 7 ito guys. $278 grams, so ibig sabihin considered pa rin itong magana sapatos. So tara, subukan natin to sa long run. Umuulan. $16 km easy long run, oras 1 hour and 41 minutes, average pace 6 minutes and 18 seconds, max pace 4 minutes and 54 seconds, average SR 133 BPM. So pag-usapan muna natin guys ang fitting nito sa paa ko. Yung ginagamit kong medyas ay medyo manipis. Maluwag yung nararamdaman ko sa loob ng sapatos nito. Hindi naman sobrang luwag, maluwag lang. Tingin ko pwede ito sa merong matabang paa, malapad na paa, normal na lapad na paa. Hindi pwede sa narrow ang paa dahil sasayaw na yung paa mo dito sa loob ng sapatos. Pagdating naman kay sa sizing, ito ay true to size. Mag-base kayo sa US sizing. So kanina habang naglalakad ako, pinapakaramdaman ko ng gusto yung midsole nito kung malambot. Ang lambot niya guys. Maihahambing ko yung pagiging malambot nito sa Anta PG7 Travel. Bukod dito sa malambot na midsole, ang nagpapalambot pa sa kanya ay yung makapal na insole at yung another layer na foam dito sa loob ng sapatos. Nung sinimulan kong tumakbo, pinapakaramdaman ko din ng gusto yung midsole nito. Nagpe-pace ako dito ng 7 minutes, 6 minutes to 5 minutes pace. Ang lambot pa rin ang nararamdaman ko sa midsole nito. Nung sinubukan kong tumakbo na mabilis at umabot ng 4 minutes and 54 seconds, nabawasan yung pagiging malambot nito. Hindi na siya sobrang lambot, malambot na lang siya. So ito ay pwede natin gamitin sa walking, jogging, easy run, easy long run, at recovery run. Hindi ko to guys marirecommend sa inyo sa speed run dahil sa weight nito na 278, medyo mabigat na ito pag gagamitin natin sa speed run. Makakatakbo ka naman ng mabilis dito pero hindi mo masusustain ng matagal. Siguro 1 km to 3 km mararamdaman mo na yung weight nito. Sa pagiging responsive naman guys ng midsole nito, meron ako nararamdaman na malakas na bounce sa midsole nito, pero delay. Dahil sa makapal na insole nito, tapos yung another layer na foam, tapos malambot yung midsole, yung tatlo na yan ang kailangang i-press ng paa ko kapag tumatapak ako sa ground, na yan na nagkukos ng delay ng response. Yan din ang dahilan kung bakit hindi ito pwede sa speed run. Sa pagiging stable naman ito guys, napaka-stable nito sa pantay na kalsada. Hindi ko nararamdaman na nawawalan ako ng balanse dito o gumagewang yung paa ko dito sa loob ng sapatos. Itinakbo ko doon sa pa-curve na ruta. Stable pa rin yung nararamdaman ko dito sa loob ng sapatos, hindi gumagewang yung pakiramdam ko dito. At sinubukan ko ito dun sa biglang likong kalsada.
Stable pa rin yung nararamdaman ko dito at hindi ko nararamdaman na gumigewang yung paa ko. Nakatulong yung strap dito sa loob ng sapatos sa pagiging stable niya. Dahil din dito, hindi basta-basta gumigewang yung paa ko dito sa loob ng sapatos. Ang isa pang nagpapa-stable dito guys ay yung kanyang malapad na outsole. Basic experience ko guys sa mga nagamit kong sapatos, kapag malapad ang outsole, napaka-stable nito. Try natin sukatin guys para may reference tayo. Kapag mas malaki pa yung sapatos na ginagamit nyo, nadadagdagan pa ang lapad niyan. So sukatin ko na ito guys. So, nakakuha ko dito ng 114.5 mm. Hindi lang dito guys malapad pati dito sa may bandang arch malapad din. Sukatin ko lang din guys. So, dito sa gitna, dito sa bandang arch, nakakuha ko dito ng 81.9 mm. So, dito naman sa heel guys. So, dito nakakuha ko ng 94.8 mm. Malapad yung outsole nito guys. Sa mga beginners dyan at sa mga matatagal ng tumakbo, kung naghahanap kayo ng may magandang stability ng sapatos, isa ito sa marirecommend ko sa inyo. Pero ito guys ay hindi stability shoe. Neutral shoe pa rin ito. Sa 16K na takbo ko dito, hindi ko nararamdaman na dumadapa yung midsole nito. So sa tingin ko, aabot ito ng 21 km pataas. Sa strike pattern naman, pwede ito sa forefoot striker, midfoot striker at sail striker. Dahil sa meron itong malapad at makapal na midsole dito sa back. So kung nag-i-strike ka, may enough cushioning dito. So pag-usapan naman natin guys yung rubber outsole nito, makapit sa kalsada. Hindi ko nararamdaman na dumudulas yung rubber outsole nito kahit na tumatakbo ako sa papalikong kalsada. Tapos kanina nung tumatakbo ko umuulan, basang-basa ang kalsada. Makapit pa rin ang rubber outsole nito. Hindi ko nararamdaman na dumudulas yung rubber outsole nito sa basang kalsada. Nakatulong yung makapit na rubber outsole nito sa pagiging stable. At ito na guys ang nangyari sa rubber outsole nito sa 16K na takbo ko. Tingnan nyo guys. Dito may konting-konting gasgas. Tapos dito ay meron ding konting-konting gasgas. Dito naman sa kabila. So para sa akin, durable yung rubber outsole nito. Pwede natin to gamitin sa daily run at pwede rin pang trabaho. So pag-usapan natin guys kung matibay ito na pag-usapan na natin tungkol dito sa rubber outsole. Dito tayo sa midsole tsaka dito sa upper layer. Tingnan nyo guys kung may natanggal na dikit. Walang natanggal na dikit. Dito sa kabila. Wala rin. Dito sa back. Wala rin. Dito sa front. Walang natanggal na dikit. Dito naman guys sa midsole ay wala akong nakitang malalaking bitak-bitak. Dito sa kabila, wala rin ako nakitang malalaking bitak-bitak. Pero dito sa may bandang unahan, dito sa taas, meron ako nakikitang bitak-bitak. Pero hindi siya ganun kalalalim. So para sa akin, yung midsole nito tsaka yung upper layer ay matibay. So pag-usapan natin guys ang nagustuhan ko sa sapatos na ito at hindi ko nagustuhan. Unahin ko na sa nagustuhan ko. Gustong-gusto ko yung pagiging malambot ng midsole nito. Ang sarap ng itakbo sa 6 minutes to 7 minutes pace at sa mabagal pang pace. Nagustuhan ko rin yung pagiging secure ng paa ko dito sa loob ng sapatos at hindi basta-basta dumudulas yung aking heel dito sa heel counter. Nagustuhan ko din yung pagiging breathable ng upper layer nito. Hindi ko nararamdaman na umiinit yung paa ko dito sa loob ng sapatos. At ito pa guys ang nagustuhan ko, itong toe cap. Ito guys ay TPU film yung material nito. So kanina nung tumatakbo ko, umuulan, maputik yung kalsada. Natatalsikan to ng dumi, ng putik. Hindi basta-basta kumakapit dito yung putik. Kumbaga, madaling linisan. Ang isa pang nagustuhan ko dito guys ay yung kanyang upper layer. Hindi basta-basta pinapasukan ng tubig. Dahil sa nung pagtanggal ko ng medyas, hindi basa yung medyas ko. Pero kapag sobrang lakas ng ulan, papasukin din ito. Ang hindi ko lang nagustuhan sa sapatos na ito guys, hindi siya pwedeng gamitin sa speed training. Dahil sa pagiging malambot ng midsole nito, tapos medyo may weight siya, hindi magiging effortless yung bawat takbang mo dito pag ginamit mo sa speed training. So ayan lang po muna masasabi ko sa sapatos na ito. Maraming salamat po sa panonood at run safe po.